Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, dadako na tayo sa ating panibagong aralin, ang panahon ng himagsikan, na kung saan ito na ay ang ating ikatlong araw. Nung nakarang araw ay ang ating tinalakay ay patungkol sa panahon ng propaganda. Ngayon naman ay ating papasukin ang mundong ginagalawan ng panahon ng himagsikan. Ngayon, simulan na natin ito. Matapos madakip noon si Dr. Jose Rizal noong 1872, ang mga Pilipino ay naniwalang ang revolusyon ang tanging paraan upang makamit ang kanilang pagbabago na nagresulta sa pagtatag ng katipunan. Ang katipunan ay tinatag na Andres Bonifacio at iba pang katutubong Pilipino. Ito ay naglalayong na pag-isahin ang mga Pilipino upang ipaglaban ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Sa kabila ng pagtuklas ng katipunan noong 1876, nagpatuloy ang pagsisikap ng mga Pilipino para sa kalayaan nating mga Pilipino, na nagsimula sa sigaw sa Pugad Lawin at ang unang labanan sa San Juan. Ngayon po, may babanggitin akong timeline na kung saan inyo itong tandaan at ating itong pagbibigyan ng liwanag mamaya sa susunod nating talakayan. Ang una ay noong Hulyo 7, 1872 na kung saan itinatag ang KKK ni Andres Bonifacio. Ano nga po ba ang KKK? Tama! Ito ay kataas-taasang kagalang-galang na katipunan na anak ng bayan. Noong Agosto 19 naman, noong taong 1876, nabunyag ng mga Kastila ang KKK. At nung mga ilang araw ang lumipas, noong Agosto 24, 1876, naganap ang sigaw sa Pugad Lawin sa Balintawak. At pagkatapos naman po noong Agosto 30, 1876, sinalakay ng mga Katipunero ang Polverian ng San Juan. Yan lamang po ay bibigyan natin ng pagpapaliwanag mamaya-maya. Ayan. Ang pagkatatag ng katipunan. Noong Hulyo 7 po, 1872, itinatag ni na Andres Bonifacio, Valentin Diaz, Teodoro Plata, Ladislao Diwa at Deodato Arellano sa isang bahay sa Kalye Azcaraga, na kung saan ito po ay tinatawag na Claro M. Recto, sa Tondo, Maynila, ang KKK. Ano nga po ulit ang KKK? Tama, ang KKK ay kataas-taasang kagalang-galang na katipunan na anak ng bayan. Ngayon naman po ay dumako tayo sa layunin ng katipunan na kung saan pinag-isa ang mga Pilipino na makamit ang kalayaan ng bansa sa pamamagitan ng isang himagsikan sa mga Kastila. Ang Katipunero po ay binubuo ng tatlong antas. Ang unang antas ay ang katipon na kung saan ito ang pinakamababang uri ng kasapi. May kontrasenya sila o password na ang password nila ay anak ng bayan. Sila ay nagsusuot ng itim na hood sa mga pagpupulong at maaaring may angat sa antas na kawal kung makapaghihikayat ng maraming kaanib. Ang ikalawang antas naman po ay ang tinatawag na kawal. May kontrasenyas din sila o password na gumburza. Nagsusuot ng berdeng hood sa mga pagpupulong. Ang hood po yung sa ulo po. Maaring may iangat sa antas na bayani kung sila ay mahahalal bilang opisyal. Ang ikatlong katipunero naman po ay tinatawag na bayani. May kontrasenya sila na tinatawag na Rizal. Nagsusuot ng pulang hood sa mga pagpupulong at binubuo ng mga pinuno ng katipunan. Ayun po. Sunod naman ay may tinatawag ding Pacto de Sangre na kung saan ang ritual na ginagawa sa mga taong nais maging kasapi ng katipunan. Ito ay ginagawa sa isang lihim na silid kung tawagin ay Kamara Negra. Ito ay nagsisimula sa isang pagsusubok at nagtatapos sa paglagda sa kasunduan gamit ang sarili nilang dugo. Kung sa atin ngayon, ballpen, ink, or ano pang pwedeng pangsulat ang ginagamit natin upang maglagda. Sa kanila noon ay ginagamit nila ang sarili nilang dugo. Yun po, naintindihan po ba? Sige po, maraming salamat. Ngayon naman, ang kalayaan
Ang opisyal na pahayagan ng Katipunan kabilang sa mga artikulo na nailimbag ay ang manifesto ni Emilio Jacinto at ang tulang pag-ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio. Ito lamang ay mabibigyang liwanag sa mga susunod nating talakayan sa mga susunod na araw. Sunod po ay ang pagkatuklas ng Katipunan na kung saan nabunyag ang lihim ng Katipunan nang ikinumpisal ito ng kapatid ni Teodoro Patiño kay Padre Mariano Gil noong Agosto 1896 sa ginawang paghahalughog sa Palimbagan ng Diario de Manila na tuklasan ang mga patalim, resibo at dokumento ng Katipunan. Sunod naman ay ang Sigaw sa Pugudlawin na kung saan ito po yung nasa timeline din to noong Agosto 24, 1886 na kung saan pagkatapos mabunyag ang lihim ng Katipunan, tinipon ni Bonifacio ang mga Katipunero sa Balintawak. Dito na pagkasunduan na simulan agad ang himagsikan at pinagpupunit ang kanilang sedula at sumigaw ng mabuhay ang Katagalugan at punitin ang sedula. Sunod naman ay ang unang labanan para sa kalayaan. Ito na yung sa timeline sa last na kung saan noong Agosto 30, 1896, sinalakay ng mga Katipunero ang polvorin ng mga Kastila sa San Juan, Manila. Bagamat natalo ito ang naging hudyat ng mga Pilipino para sa mga malawakang himagsikan para sa kalayaan. Kasunod dito pinag-utos ni Gobernador General Jose Blanco na ilagay sa ilalim ng batas militar ang 8 lalawigan sa Luzon. Ito ay ang Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. Yun lamang po at doon nagtatapos ang ating talakayan. Kung nais mo pang palalimin ang iba pang kaalaman, may sinend po ako sa ating GC na link upang inyong buksan. Para naman po sa ating mga gawain, na-isend ko na po ito sa ating Google Classroom at inyo po itong sasagutan at ipapasa rin po ito doon. Para naman po sa ating takdang aralin, bibigyan ko lamang po ng pahapyaw na na-isend ko rin po sa ating Google Classroom na magsaliksik tungkol sa mga akda sa panahon ng himagsikan at magkaroon po ng sariling kopya sa nakuhang akda. Yun lamang po at maraming salamat. Tandaan po na ang panahon ng himagsikan ay panahon ng pakikibaka para sa kalayaan. Ipinakita ng mga Pilipino ang katapangan at pagmamahal sa bayan. Mahalaga ang pag-alala sa kasaysayan upang mapahalagaan ang kalayaan. Yun lamang po at maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na araw. Bye!